Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Aqidah. At tinatalakay pa rin natin yung Kitabut Tauhid. Ngayon inshallah, nandun pa rin tayo doon sa chapter ng Babu Tafsirit Tauhidi wa Syahadati an La Ilaha Illallah. Chapter 6. Yung kabanata tungkol sa kahulugan ng Tauhid at ng pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Ngayon inshallah, yung ayah, matatagpuan ito dun sa Suratul Baqarah, verse 165, chapter 2, verse 165. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kabilang daw sa mga tao, yung ilan sa mga kumukuha sa iba pa liban kay Allah bilang mga andad, ng andad, karibal ni Allah. Na kung sa konteksto ng shirk, sa shirk, ang ginagawa dito kumbaga ay sumasamba ang tao sa iba paliban kay Allah. Sa kaso ng andad, kumbaga ginagawa nilang kaagaw o kakompetensya ni Allah ang iba pang mga sinasamba nila liban kay Allah. So kumbaga, kung sa shirk din ito, itong pagkuha ng andad, shirk din ito. Pero ang distinction nito, kumbaga, sa pamagitan ng pagkuha ng tao, ng iba pa liban kay Allah bilang andad, kumbaga, yung tao, kumukuha sila ng ibang Diyos bilang karibal ni Allah. Karibal ni Allah. O sa shirk na ilalagay din sa iba pa liban kay Allah, yung mga karapatan ni Allah na siya lang ang sasambahin liban sa Kanya. Pero dito, ang pag-unawa ng tao na kumukuha sa iba liban kay Allah bilang karibal, kumbaga, mas matindi kumbaga doon sa pangkaraniwang shirk. Kinukuha nila ang iba pa bilang mga karibal ni Allah. Ibig sabihin, mas dapat sa paniniwala nila, mas matimbang dapat ang ibinibigay nila sa iba pa liban kay Allah. Naintindihan nyo? Kasi pwedeng ang mushrik, sumasamba siya kay Allah at mas marami siyang pagsamba kay Allah. Pero ito, kailangan mas maraming binibigay sa iba. Kasi nga karibal ni Allah ang turing nila sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga may labanan, may kompetisyon sa pagitan ng mga Diyos nila at ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung karugtong nito, sinabi, yuhibbunahum kahubbillah, minamahal nila ang mga Diyos-Diyosan nila na ito katulad ng pagmamahal nila kay Allah. Minamahal nila mga Diyos-Diyosan na ito katulad ng pagmamahal nila kay Allah. At syempre, maaari rin naman mga hulugan na baka mas matindi pa ang kahulugan, mas matindi pa ang pagmamahal nila sa iba pa liban kay Allah kaysa kay Allah. Okay? So yung pagiging yung pagkuha ng tao sa iba paliban kay Allah bilang andad, ito yung distinction nila sa shirk. Kumbaga, mas minamahal nila ang iba paliban kay Allah o kaya minamahal nila ang mga ito na katulad ng pagmamahal nila kay Allah. Sa katulad ng mga Kristiyano, oo, musyrikin sila, pero maaring nandito na sila sa antas na ito ng pagkuha o pagturing sa iba pa
liban kay Allah bilang andad, bilang mga karibal ni Allah. Okay? So kailan ka ba nakakita o nakarinig ng Kristiyano na nananalangin sa Diyos Ama lang, kumbaga, o sa Diyos lang? Mas madalas silang manalangin kay Jesus. Mas madalas silang manalangin kay Jesus. Mas madalas silang manalangin kay Maria. Mas madalas silang manalangin sa mga santo. Ito yun sila. Ito yung kalagayan nila. Samantalang yung mga musyrikin ng Quraysh, katulad ng natatalakay natin na kapag tinatanong nga ang Quraysh kung sinong lumikha, sasabihin nila si Allah. At naiulat sa isang hadith, nabanggit ko na yun nung nakaraan, di ba? Na naniniwala sila sa maraming mga Diyos nang lahat ng ito ay nasa lupa, pero iisa lang ang Diyos na nasa langit, si Allah. Ibig sabihin, kinikilala pa rin nila na sa lahat ng Diyos na ito, si Allah ang namamayani, si Allah ang nangunguna sa lahat. Pero itong mga kumukuha sa iba pa, liban kay Allah, bilang andad, itinuturing nila ang kanilang mga itinambal kay Allah bilang superior na kahihigit kay Allah. Yun yung distinction nilang dalawa. Ngayon, karugtong nito, actually wala dito sa libro pero banggitin na rin natin. Walladina amanu asyaddu hubban lillah. Ganito ang kufar, pero ang mga mananampalataya, sila ay matindi ang pagmamahal kay Allah. Bagkus ay mas matindi ang pagmamahal nila kay Allah kaysa sa pagmamahal ng kufar, ng musyrikun sa mga tinatambal nila kay Allah. Okay? So mas matindi ang pagmamahal ng mananampalataya kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Mas matindi ang pagmamahal ng mga mananampalataya kay Allah kaysa sa pagmamahal ng mga hindi mananampalataya sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So sa ganitong paraan, maaring maunawaan ang sinabi na ito ni Allah. Kaya nga, bilang mananampalataya, so dapat tayo ay nagsisikap na tayo ay makakagawa ng mga pag-aambag sa ating relihiyon, inshallah, kahit maliit lang na ambag. Pero sa panahon natin ngayon, baligtad na. Kung sa patindihan lang ng pagmamahal o paglilingkod sa relihiyon, hindi matatalo ng mga Muslim halos ang mga kuffar. Nakakahiya. Kasi, kung titingnan ninyo, tingnan nyo yung kuffar. Kahit mahirap sa kanila, nagdo-donate sa simbahan. Kahit mahirap. Pero yung mayamang Muslim, gusto lahat libre. Pati Hajj libre. Libro gusto libre. Quran libre. Pero yung kuffar, tingnan nyo sila, gumagastos sila at nagsisikap na makapag-ambag sa kanilang mga simbahan. Kaya nga ang yayaman ng mga pari at mga pastor nila. Mayaman ang mga pari at mga pastor nila. Nahihiya na lang ako pagka minsan nagkakasama-sama kami, kasama ko yung pari nung mga pari, mga pastor. Lalo na sa Maynila, talagang mapepera yung mga pastor doon. Nahihiya ako minsan sa kalagayan ko na parang hinahamak ko masyado yung sarili ko na nagtsatsaga akong mag-imam o yung ganito. Pero inisip ko na lang, sa inyo na lahat yan, hanggang dito lang yan. Yung mga kotse ng pastor, yung bahay ng pastor, hanggang dito na lang yan. Pero sa isang banda, kung pagmumuni-munihan natin itong aya na ito, hindi dapat ganito yung kalagayan, okay, ng mga Muslim. Hindi dapat ganito ang kalagayan ng mga Muslim. Dapat tayo ay asyaddu hubban lillah, mas matindi ang pagmamahal natin kay Allah kaysa sa pagmamahal ng kuffar sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero nga, yung waki, kumbaga yung katotohanan, hindi natin kung sa ngayon, hindi natin matatapatan yung dedication ng kuffar
sa kanilang relihiyon. Yung Muslim, wala. Gusto lahat libre. Gusto lahat libre. Mag-aambagan para sa kapakanan ng lahat. Ang daming dalil. Ganun ang Muslim ngayon. Kaya nga, kung nakakaramdam ang Muslim ng kahinaan ngayon sa panahon natin ngayon, walang ibang sisisihin dito kundi yung ating mga sarili. Ang Muslim din ang nagpahina sa kanyang sarili. Ang Muslim din ang nagpahina sa kanyang sarili. So maaaring mayroong nagsisikap, pero mas marami talaga kupal. Mas maraming gago, mas maraming tarantado na Muslim, pabigat sa umma, kumbaga, pero wala tayong magagawa, yan na sila eh. Hindi man natin pwedeng patayin lang yun, katulad ng ginagawa ng mga terorista. Malapit na talaga yung araw ng paghuhukom. Yun na lang yung iniisip ko. Inshallah, kung bakit may mga taong ganyan na pabigat sa umma. Ang umma sana na ito ay marangal. Ang umma sana na ito ay dakila. Ang umma sana na ito ay makapangyarihan. Katulad ng umma nung panahon ng mga sahaba at nung sumunod na mga henerasyon sa kanila. Pero ngayon, wala. Mag-aambagan lang, daming gusto libre lahat. Walang mangyayari sa atin pare-pareho. At hindi rin naman pwedeng papasanin ng iilan ang pasanin ng lahat. Magtiis na lang tayo inshallah. At balang araw babalik tayo kay Allah at siya ang tunay na magtutuos sa ating mga pinagsikapan. Inshallah. So ito yung kahulugan ng asyaddu hubban lillah. At karugtong nung aya, Walau yaral ladina dhalamu idh yarawna al-adhaba anna al-quwwata lillahi jami'ah wa anna Allaha syadidul adhab. Kung nakikita lamang sana ng mga nagkasala, at dito sa konteksto nito, nabanggit dhalamu, so maaring mga hulugan din ito na kung makikita lamang ng mga nagtatambal kay Allah ang parusa, kung makikita lamang nila o makikita lamang ng mga nagtatambal kay Allah, kapag nakita na nila ang parusa, malalaman nila na ang lahat ng kapangyarihan ay kay Allah at si Allah ay makapangyarihan at matindi magparusa. So ito yung aya na ito. So dito nga, sinabi, mahiyal andadu ishrahil aya wa bayyin munasabataha lil bab. So ipaliwanag daw yung salitang andad. So yun nga, katulad na nabanggit na natin kanina, al-andadul amthalu wan nadra wal ashbah. Ang andad, ito yung katulad, na ginagawa nga nilang katulad ni Allah, ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Yadkurullahu ta'ala halal musyrikina fid dunya wa ma lahum fil akhirati minal adabi wa nakalu haytu ja'alu lillahi mithalan wa nadra yusawunahum billahi fil mahabbati wat ta'zim. At binabanggit ni Allah ang kalagayan ng mga musyrikin dito sa dunya at doon sa kabilang buhay. Wala silang makakamit liban na lang sa parusa ni Allah dahil nagturing sila sa iba pa liban kay Allah ng mga katambal niya. So yun yung paliwanag dito ng andad. Pero mas malalim na kahulugan ng andad, yung nabanggit ko sa inyo kanina. At ang kinalaman daw ng aya na ito sa chapter na ito sa Tafsirut Tauhidi wa Shahadati an la ilaha illallah wa Shahadatu an la ilaha illallah. Sinabi, anna man asyraka ma'allahi ghayrahu fil mahabbati faqad ja'alahu syarikan lillahi fil ibadah. Sino man ang magtambal kay Allah ng iba pa liban sa kanya kahit sa pagmamahal. Halimbawa, ginawa niyang kapareho ni Allah, yung Diyos-Diyosan, minamahal niya ng katulad ng pagmamahal niya kay Allah, katulad ng nababanggit sa aya. Ginawa niya itong katambal ni Allah sa pagsamba. Dahil ang mahabba, at tinutukoy natin dito yung mahabba kay Allah, yung pagmamahal kay Allah, ito ay isa ring ibadah. At ito ay isa rin doon sa tinatawag na mga a'malul qulub, mga gawain ng puso. Ang pagmamahal kay Allah ay gawain ng puso.
katulad ng tawakkul, pananalig kay Allah, katulad ng takwa, takot kay Allah, at iba't iba pang mga katulad nito. Yung raja, pag-asa kay Allah at iba pa. Lahat ng yun ay pagsamba. Kaya kung ito ay itutuon mo sa iba pa liban kay Allah, ikaw ay nakapag-shirk ng syirkun mahabba sa anyo ng syirkul akbar. Ikaw ay nakagawa ng pagtatambal sa pamagitan ng pagmamahal sa anyo ng malaking shirk. Sa anyo ng malaking shirk. Na maari nga na ang tao ay nagtatambal kay Allah sa pamagitan ng pagtutuon ng kanyang pagmamahal sa iba pa o kahit sa nilikha ng higit pa sa pagmamahal niya kay Allah. Yung tao, mas mahal niya yung asawa niya kaysa kay Allah. Shirk yun. Yung tao, mas mahal niya yung nanay niya kaysa kay Allah, shirk din yun. Yung tao, mas mahal niya yung sarili niya kaysa kay Allah, shirk din yun. Okay? Ang mahabba ay dapat mangunguna si Allah rito, katulad ng kung paanong la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, walang pagsunod sa nilikha kung ito ay nangangahulugan ng pagsuway sa tagapaglikha. Okay, so unahin nating mamahalin at susundin si Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika huwa syirkul akbar alladhi la yaghfiruhu Allah kama qala ta'ala wa ma hum bikharijina minan nar. So ito ay malaking shirk din na hindi patatawarin ni Allah at katulad doon sa kanyang sinabi, wa ma hum bikharijina minan nar. Ang sino mang nagtatambal kay Allah, na papasok sa impyerno, hindi sila lalabas mula rito kahit kailan. At ang aya na ito ay binanggit doon sa Suratul Baqarah din, verse 167. Yung aya na wa ma hum bikharijina minan nar, hindi sila lalabas mula sa apoy o hindi sila makakalabas mula sa apoy. May isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu Allahi azza wa jal. Sino man ang magsabi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at nawalan ng pananampalataya sa sino man na sinasamba liban kay Allah, ipinagbabawal ang kanyang yaman at ang kanyang dugo at ang pagtutuos sa kanya ay kay Allah. Anong ibig sabihin nito? Man qala la ilaha illallah, sino man ang magsabi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, syempre, ito ay ang tinutukoy dito yung shahada o shahadatain na rin, kumbaga, na ibig sabihin, sino man ang magpapakilalang Muslim. Sino man ang magpapakilalang Muslim, kahit ano pa yung ugali niya o kahit ano pa yung pakikitungo niya sa kapwa niya tao, man qala la ilaha illallah. Hindi natin hinahatulan dito kung yung sinasabi niyang la ilaha illallah ay nanggagaling sa kanyang puso, nanggagaling sa kanyang paniniwala. Basta sino man ang magsabi ng la ilaha illallah, kasi itong hadith na ito may kinalaman sa hukom sa dunya. Okay? At lilinawin pa natin yun sa dulo ng hadith. Sino man ang magsabi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at hindi nanampalataya sa anumang sinasamba liban pa kay Allah. Ibig sabihin, hindi siya nagsishirk o hindi nakikita o hindi napatunayan o napagtibay na siya ay nagsishirk. Ang kanyang karapatan mula sa ummah ng mga Muslim at mula sa mga Muslim, siya bilang Muslim ay pinagbabawal na siya ay pagnanakawan, dadayain sa kanyang yaman, kakamkamin ng kanyang yaman, at ipinagbabawal na siya ay papatayin ng mga Muslim. So ito yung kahulugan ng hadith na ito. So, ibig sabihin, binibigyang diin dito na ang mga mananampalataya ay magpapahalaga, magmamahal sa kapwa niya mananampalataya o kapwa niya nagpapakilala na mananampalataya.
Katulad na nabanggit natin doon sa mga munafikin. Yung mga munafik, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman hindi nag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay salakayin, patayin, at sinabi pa nga niya, ayaw niya na sasabihin ng mga tao na pinapatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasama. Ito yung kahulugan, ang paghahatol natin o ang pagtanggap natin sa sino man bilang Muslim dahil sa kung ano ang hayagan niyang ipinapakita. Dahil dito, ibibigay natin sa kanyang mga karapatan bilang Muslim. Ngayon, yung napag-aralan natin nung nakaraan, yung tinalakay natin yung tungkol sa Khawarij, ang mga terorista, pinapatay nila yung mga Muslim sa bintang na ang mga Muslim daw na hindi nakikiisa sa mga terorista ay munafik, at kapag munafik, kafir, at kapag kafir, ibig sabihin nagmurtad, tumalikod sa Islam, at dahil nagmurtad, marapat na patawan ng parusang kamatayan. Ito ay bid'ah na inimbento nila. Okay, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nag-utos kahit kailan na pinsalain ng mga Muslim si Abdullah bin Ubay bin Salul at yung iba pang mga munafik sa Madina. Wala siyang ganung iniutos. Kung meron mang ginawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do sa mga munafikin sa Madina, yun ay ang pagpapasunog do sa Masjid Dirar. Merong masjid na itinayo ang mga munafik na ginawang tambayan ng mga chismoso at mga chismosa, at ipinasunog yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasunog yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero wala siyang ipinapatay na munafik o pinagbibintangan o pinaghihinalaan nila na munafik. Kilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga munafik o yung mga pinuno ng mga munafik lalong-lalo na, at ipinagkatiwala niya ang impormasyon na ito kanino? Kay Hudayfa bin al-Yaman. At namatay na si Hudayfa bin al-Yaman na hindi niya sinasabi kahit kanino kung sino yung tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga munafik sa Madina. Kinulit siya ni Omar nung khalifa na si Omar, pero hindi talaga siya nagsalita. Dahil ang hawak niya ay amana ng sekreto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At may kita natin dito yung hikmah din o katalinuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga ito yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, counterintelligence kumbaga. Alam niya kung ano yung kilos ng kalaban, pero hindi niya pinapahalata na alam niya ang gagawin ng kalaban. So, pwedeng ganun at ganun talaga yung kinalabasan. Kilala niya kung sino sila, alam niyang may gagawin silang masama. Siyempre, nasa pangangalaga siya ni Allah. Pero matututunan natin dito yung kahalagahan na makilala natin ang ating mga kaaway, nasa labas man ng Islam o nasa loob ng Islam, nang sa gayon ay mapangalagaan natin ang ating relihiyon. Okay? Hindi sa paraan ng mga terorista. Napapatayin natin yung mga pinaghihinalaan na munafik, o katulad na nabanggit ko kanina, yung mga pabigat sa umma, hindi natin sila papatayin. Buo at kompleto ang kanilang karapatan na ibibigay natin sa kanila, na hindi natin sila dadayain sa kanilang yaman, hindi natin sila papatayin, at ipapatupad natin sa kanila ang lahat ng maqasidus syariah. Anong layunin ng syariah? Pangalagaan ng relihiyon, buhay, yaman, pag-iisip, salinlahi, yung kayamanan kasama na yun sa ari-arian. Ulitin natin Ang layunin ng syariah, ang maqasidus syariah, ang pangalagaan ng relihiyon, buhay, yaman, pag-iisip, salinlahi, at inidadagdag na rin ng ibang mga scholar dito ang karangalan ng Muslim. Ibig sabihin, ang Muslim ay hindi natin basta-bastang papatayin. Kung meron mang mamamatay na Muslim sa kamay ng Muslim, ito ay sa pamagitan lamang ng anyo ng parusang kamatayan na ipapataw ng gobyerno ng mga Muslim matapos magkaroon siyempre ng investigasyon.
matapos na magkaroon ng paghahatol. Hindi yung kung sino-sino lang ang maghahatol at sila na rin yung magpapataw ng parusang kamatayan. Okay? Yung katulad halimbawa, may mga grupo ng terorista, sige sila, nagsama-sama sila, 5 lang sila. Tapos papatawan nila ng parusang kamatayan, yan, kafir yan, ganito, ganyan. Tapos papatayin nila, babarilin nila ng nakatalikod. Hindi yung jihad. At hindi ganun makitungo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim o kahit ang mga sahaba, hindi sila ganun sa mga Muslim. Tapos pinangangalagaan sa Sharia yung, pala natin yung relihiyon. Yung relihiyon, ibig sabihin, sa relihiyon ng mga Muslim, pangangalagaan natin ito na magiging matatag ang mga Muslim sa kanilang relihiyon at mapapangalagaan sila mula sa impluensya ng kuffar na nasa labas ng Islam at ng munafikin na nasa loob ng Islam. At syempre, kung hindi Muslim, pangangalaga sa relihiyon na hindi natin sila pipilitin mag-Muslim. Okay? Kasi nga, la ikraha fid din, walang sapilitan sa relihiyon. At kapag ang kuffar, pinilit mo lang din mag-Muslim, anong kalalabasan yan? Munafik lang din. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, yung mga pagiging sugapa sa shahada, walang idudulot yan. Walang idudulot yan na mabuti. Yung pagiging sugapa sa shahada. Sige, napasyahada mo, magmumuslim ba yan? Muslim ba talaga yan? Sinong nakakatiyak na Muslim talaga yan? O nagsyahada yan sa kagustuhan niya na magmuslim? Wala, kasi pinilit lang nilinlang lang, o kumbaga nakulitan na lang sa'yo kaya nagsyahada. O nadaan mo sa dawa pogi, na pogian sa'yo kaya nagsyahada. Hindi ganun. Sa pangatlang pinapangalagaan, yung ari-arian. So ito yun, yung hurima maluhu. Ibig sabihin ng Muslim, hindi pwedeng pagnanakawan, hindi pwedeng kakamkamin yung kanyang yaman, na katulad ng nangyari sa mga peking jihad kuno ng mga teroristang grupo, yung nang sinakop ng ISIS ang Iraq at ang Syria, sa Mosul, sa Raqqa, sa Tikrit at iba pang mga lugar, kahit sa Marawi. Anong ginawa ng mga tarantadong yun? Kinamkam nila yung mga bahay, mga ari-arian ng mga Muslim at inangkin nilang kanila. Inangkin nilang kanila. Hindi ganun ang Muslim. Hindi ganun ang Muslim. Pang-apat, yung pag-iisip. Ibig sabihin, hindi pwede na ang Muslim ay magdudulot ng anumang bagay na masisira ang sarili niyang pag-iisip o ang pag-iisip ng iba. Kaya nga bawal sa Islam yung bisyo, alak, droga, at iba pa. Pero yung ISIS, nakikilala sila sa paggamit ng droga, ini-export pa nga nila yun kasi kabilang yun doon sa pinagkakakitaan nila. So hindi pwede. Tapos yung ISIS nang nasakop nila yung Mosul, pinatakas nila agad yung mga preso. Nung nasakop nila yung Marawi, pinatakas nila agad yung mga preso doon sa city jail, na yung mga kaso yun, alak at droga. Yan, nasan yung utak ng mga yun? Samantalang sa Islam, pinangangalagaan ng pag-iisip ng mga tao. Na maaring ang yung ganong maksad ng Sharia, may extend din ito doon sa sa music at sa iba pang mga bahagi ng kultura ng kuffar na pumapasok sa atin na nakakaapekto sa pag-iisip ng Muslim. Na nagiging iba na yung kanilang mentalidad, nagiging iba na yung kanilang values, nagiging iba na yung kanilang pagpapahalaga. Na sa halip na nagiging utak Muslim sila, nagiging utak kuffar na rin sila. Na yung laman ng puso sana nila Islam, laman ng isip nila Quran, pero wala na. K-pop, Korean na telenovela, kakuparan, ganun. So, pinangangalagaan sa Islam yung pag-iisip ng tao. At panghuli dun sa 5, yung salinlahi, ibig sabihin, walang sino man ang pwede mapagbawalan na siya ay mag-asawa at magkaroon ng anak at pamilya at mabuhay sila ng marangal. At idinadagdag doon yung karangalan, ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-chismis yung kapatid mong Muslim. Hindi mo siya pwedeng siraan o hindi mo siya pwedeng kumbaga gagawan ng kwento at iba pa.
Okay? Pwedeng magbabala sa kasamaan ng masamang Muslim. Pwede mong babalaan yung tao sa kasamaan ng masamang Muslim. Pero mag-iimbento ka ng kasamaan, tapos ikukwento mo, iugnay mo sa isang tao, yun ay chismis na may tuturing. At yun ay paglabag sa karangalan ng Muslim. At nababanggitin nyo doon si isa pang hadith, al-Muslimu alal-Muslimi haramun, ang Muslim ay haram sa kanyang Muslim, damuhu, wa maluhu, wa irdu. Ang kanyang buhay, ang kanyang yaman at ang kanyang karangalan. Dito dalawa lang tinukoy, yung kanyang buhay at yaman, pero umiikot ito doon sa maqasidus syari'a na tinatawag. Na dito nga, panghuli, wahisabuhu Allahi Azza wa Jal, ang tinutukoy dito, si Allah ang tunay na maghahatol. Kung ang Muslim na ito, na pinakasamahan natin bilang Muslim, ibinigay natin sa kanya ang kanyang mga karapatan bilang Muslim, kung Muslim ba talaga siya? Si Allah ultimately ang maghahatol sa kanya kung Muslim ba talaga siya. Okay? Si Allah ang maghahatol kung Muslim ba talaga siya. So tulad na talakay natin tungkol sa magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba ang Dahir, hindi sila Muslim kahit yung iba pang Quraysh na ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang maaring magsabi sa atin mga tuwiran na sila ay Ahlul Fatra, hindi pwedeng sabihin na sila ay nasa impyerno kasi maaring sa paraiso o maaring sa araw ng paghukom bibigyan sila ni Allah ng pagkakataon naman ng palataya, hindi natin masasabi yun. Ang Dahir, sila ay kuffar, namatay na kuffar at Ahlun Nar, mananahan sa impyerno. So ganun sa mga Muslim. Kahit ano pa yung pagdududa natin sa kanila, na maaring sila ay munafik, maaring sila ay ano pa, Muslim pa rin sila, inshallah. So dito nga, sa hadith na ito, sa sinasabi, bima'allakan Nabi sallallahu alaihi wasallam usmatul mali wad damu fi hadal hadith. So sinasabi, allakaha bi amraynil awwal qawlu la ilaha illallah. Na ang pangangalaga o pagprotekta ng Muslim sa buhay ng yaman ng tao ay ang pagsasabi nito ng la ilaha illallah. Ibig sabihin sa pagsasyahada nito o pagpapakilala nito na siya ay Muslim. Qawlu la ilaha illallah an ilmin wa yakinin wa ikhlasin wa sidkin. Ang kanyang pagsasabi ng la ilaha illallah ng may kaalaman, ng may katiyakan, ng may ikhlas at may pagpapatotoo o pagiging makatotohanan. So sila yung mga maituturing na Muslim, inshallah, ayon sa nakikita natin. Ngayon kung yung tao, magsasabi lang ng la ilaha illallah at hindi naman niya talaga ito naiintindihan at hindi niya nauunawaan na dapat magsabi ng la ilaha illallah sa layunin na mag-Muslim, hindi totoong nag-Muslim yun, nagsyahada lang yun. Nabiktima lang siya ng modus. Yung syahada modus. O binidyohan lang yung nagsyahada, pinasa sa sponsor, o may bonus na, may sweldo na, yun lang yun. Hanggang doon na lang. Wag niyong tutularan yun. Wag niyong hahangaan yung mga yun. Okay? Wag niyong hahangaan yung mga taong ganun. Hindi ganun nagpasyahada si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kahit sino sa matutuwid na mga Muslim. Maging maingat kayo sa pagpapasyahada, inshallah. Wag natin ipamigay ang Islam. Parang pinamimigay lang natin yung Islam kahit sino pwedeng Muslim na. Hindi ganun. So yun yung una, nabatayan para mapangalagaan ang kanilang yaman at buhay. At pangalawa, athani, al-kufru bima yu'badu min dunillahi min al-asnami wal-awthani wa gayraha. At kapag ang tao ay hindi sumasamba sa iba paliban kay Allah, katulad sa mga rebulto at mga estatwa at mga Diyos-Diyosan at iba pang tulad nito, siya ay may tuturing na Muslim at dahil dito, ang kanyang yaman at buhay, inshallah, ay ligtas mula sa mga Muslim. Sabihin, hindi natin siya pwedeng bibiktimahin o kung meron mang jihad, hindi natin sila, kumbaga, pipinsalain katulad ng ginagawa ng mga terorista. Malinaw itong bagay na ito, alhamdulillah. At dito, naisingit itong hadith nga na ito kasi tinatalakay dito yung una na banggit na ang mananampalataya ay dapat mas matindi ang pagmamahal niya kay Allah. So dapat tayo ay matindi rin ang pagmamahal natin para sa ating kapwa
mananampalataya, inshallah. So dito natin tatapusin ang pagtalakay na ito. So next week, itutuloy pa natin ang iba pang usapin sa tafsiru at tauhid wa syahadatin la ilaha illallah. Kahulugan ng tauhid at pagsaksi sa la ilaha illallah. Nang pagsaksi sa la ilaha illallah, iugnay uli natin sa hadith na ito. Ito ay nagdudulot na mapangalagaan ng buhay at yaman ng Muslim. Katulad doon sa hadith, di ba? May pinatay si Zaid bin Thabit. Hindi, si Usama bin Zaid pala. Si Usama bin Zaid, yung anak ni Zaid bin Thabit, naalala nyo? Pinatay niya yung tao kahit ito ay nagsabi ng La ilaha illallah. At tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit mo pinatay? Nagsabi ng La ilaha illallah. So sabi niya, sinabi niya yung La ilaha illallah dahil lang sa takot niya. At ano sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asyaqaqta qalba? Binuksan mo ba ang kanyang puso para malaman mo kung siya ba ay tunay na Muslim o hindi, o nagsasabi ba siya talaga ng La ilaha illallah o hindi? Ibig sabihin, sino man na hayagang nagpapakilala na siya ay Muslim, ay ibibigay natin sa ang kanyang karapatan, inshallah. At hindi tayo matutulad doon sa mga terorista. At itong mindset na ganito, kumbaga, ulitin ko lang at bibigyan kong diin, nasa pagitan nito ng dalawang extreme. Yung extreme, yung mga terorista na walang saysay sa kanila kung nagsasabi ka ng La ilaha illallah. Wala kang halaga kapag hindi ka nakikisama sa kanila o hindi ka sumasang-ayon sa kahayupan nila. At yung kabilang extreme naman, yung namimigay ng Islam, kahit sino na lang pagsasyahadahin. Ang Islam, ayon sa tamang pag-unawa dito, ay nasa gitna ng dalawang ito. Tatanggapin natin ang sino mang nagsyahada, basta ipakita niya na hindi siya sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ibibigay natin ng kanyang karapatan, hindi natin siya papatayin o iingatan natin yung kanyang buhay at iba pang mga karapatan niya sa Islam ayon sa Maqasid Sharia. Ganoon. Na hindi naman natin siya pinipilit at hindi naman natin siya pipinsalain. So ganito ang Islam, alhamdulillah. Malinaw na ito, kaya sino mang tao na mayroong sarili niyang interpretasyon sa mga katuruan nito ay nasa mapanganib na kalagayan. Ang ISIS at ang mga terorista, hindi natin sila tinatawag na kafir, oo. Hindi natin sila tinuturing na kafir. Halimbawa may ISIS ngayon, makikipagbarilan tayo sa kanila, napatay natin sila. Pagsasalahan natin yun ng janasa. Ililibing natin sila sa sementeryo ng mga Muslim. Ililibing natin sila ayon sa paraan ng janasa sa Islam. Tuturing natin pa rin natin silang Muslim kahit hindi nila tayo tinuturing na Muslim. Ganoon. Pero bandang huli, si Allah ang maghahatol sa kanila kung namatay ba talaga silang Muslim o hindi. Kasi may mapanganib na aya sa Quran. Yun nga, yung binibintang nila sa atin yung aya. Nabanggit ko na ito nung nakaraan. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sino man ang hindi maghatol ayon sa ibinaba ni Allah, sila ang mga hindi mananampalataya. Yung ginagawa nila, nandun na yun sa fringe, nasa hangganan na yun ng pag-iimbento nila ng relihiyon at paghahatol, liban pa sa isinabatas ni Allah. So itutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.